ako. Tapos na yung sama ng loob ko sa araw na to. Binawi na kasi ni nanay yung sinabi niya sa akin na naampun ako. Kaya lang ngayon naman, dumating si Adriana na para ibintang sa akin yung isang kasalanan na hindi ko naman kayang gawin. Lem, ako na muna bahala dito. Doon ka muna sa quarters nyo. Sigurado po kayo, sir. Magkita tayo dun, ha? Salamat po. Sige. Iniwan bukas to. Ay, masira. Paano kung maniwala yung tita Natalia mo sa kanya? Baka mawalan ako ng trabaho. Tapos magagalit na naman sa akin yung nanay ko. Tapos kung ano na naman sasabihin niya sa akin. Huwag ka na mag-alala. Hindi naman naniwala si Tita Natalia kay Adriana eh. Giselle, sabi ko, hindi naniwala si Tita Natalia kay Adriana. Talaga? Salamat, Calvin. Salamat. Lolo? Masaya ako pag nakikita kitang masaya. Pasensya ka na. Nabigla lang ako. Ayos lang. Basta, huwag mo nang problemahin si Tita Natalia. Hindi ka naman pwedeng basta na lang patalsikin nun eh.
ko tunay na anak. Kumbinsido na si Natalia na buhay ang anak niya. Kailangan gumawa tayo ng paraan para maisip na napatay na talaga ang anak niya. Ang puso ng isang ina, hindi mo mapipinghilan. Hindi magkamatch ang dugo ni Adriana at ni Mr. Marciano. Bakit nga pala umalis ka sa inyo? Hindi na po kasi ako makatiis sa paghigpit sa akin ni Mommy eh. Hindi lahat ng tao may karapatan maging katulad ko. Isang glamorosa. Hanggang kailan mo paglalaruan ang damdamin ni Giselle? Kaibigan mo kami. Umiibig siya sa'yo. An anonymous donor came forward just this evening. Nakamatch ng dugo ni Mr. Marciano. Natalia. Kung may bala ka sa akin, may bala ako sa'yo. Kaya subukan mo lang na pabayaan ang anak kong si Adriana. Miranda Evangelista ang pangalan ng asawa niya. Baka alam ng babaeng yan kung buhay man o hindi ang anak mo. Doktora Natalia,